Now, going back to our discussion, kanina dun sa part 1, pinakita natin yung stages of psychosexual development. The oral stage, the anal stage, the phallic stage, the latency stage, and the genital stage. So again, these stages are key stages according to the psychosexual development theory of Freud. Okay? So ibig sabihin, pagtingin lamang siya or posibilidad. Isa sa mga maraming dahilan or paliwanag kung bakit nagkakaroon or bakit ganito ang ating personalidad at pagkakakilanlan. Okay? Now, going through the context of psychoanalysis, we are now going to focus on the different levels of consciousness. Okay? So, consciousness. Sabi ni Freud, again, this is still with Sigmund Freud, there are 3 different levels of consciousness. At parang ganito daw siya. So, ang tawag dito ay yung tawag ni Freud dito, yung tinatawag niya, the iceberg analogy. Okay. So, according to Freud, ang ating consciousness daw ay parang iceberg. Kita ba siya dyan? Yeah, kita naman. So, the tip of the iceberg, the tip is the conscious mind. Okay? So, kapag ikaw ay mamamangka, halimbawa may bangka ka, kita mo yung tip, yung isang bagay na makikita mo agad ay yung tinatawag na consciousness. Tapos, kapag tumingin ka sa tubig, may maaaninag ka. Okay? May maaninag ka na figure. So, ayun daw yung tinatawag natin subconscious. Nakasubmerge. Kaya tinawag na subconscious. Okay? Pero, lingid sa iyong kaalaman, bukod sa nakikita mo mula sa tubig, meron kang bahagi ng iceberg na hindi mo nakikita. Okay? So, ang tawag natin sa bahaging yun ay yung unconscious. Okay, so you have the conscious, the subconscious, and the unconscious mind, or the levels of your consciousness. So ano ba yung conscious? Yung conscious, the word itself, ibig sabihin, ito yung mga bagay na aware ka. Aware ka na ginawa mo, aware ka kung ano yung dahilan ng ginawa mo, aware ka kung bakit mo ginawa yon. Okay? So there is direct awareness about everything that is happening to you. That is in your conscious. At kung titignan mo yung itsura ng iceberg analogy natin, tignan mo lang kung gaano karami ang nakikita mo. Okay? The next one is the subconscious. When we say subconscious, it requires efforts for us to recall. So, ibig sabihin, in order for you to know your subconscious, there must be a process of recall. Dapat alalahanin mo siya. Nakalimutan mo siya panandalian, nakalimutan mo siya saglit. At dahil doon sa pagkalimot na yon, ay some situations made you recall your thoughts and thus going to your subconscious. Okay, so this is your consciousness. Then subconsciousness, you try to recall things that you have done, the reasons for the things that you did. Okay? And the last one is the unconscious. So how does Sigmund Freud expresses the context of the unconscious? This is when the psychoanalysis comes in. Okay, the psychoanalytic therapy or the process goes into the unconsciousness. Sabi nga, madaming bagay ang napunta dito sa iyong unconscious mind or sa iyong unconscious thought. May alam ka ba dyan? Wala. Wala kang kamalay-malay dyan. At, pero, sabi nga, kahit wala kang kamalay-malay dyan sa unconscious thoughts na yan, that could be the reason for your actions. Halimbawa, ikaw, may ginawa kang isang bagay. Tapos, feeling mo, hindi mo malaman kung ano yung pinaka-root cause ng ginawa mo. Sabi, ang posibleng explanation doon ng psychoanalysis is probably
there must be something in your unconscious mind that made you do it. Okay? At ginagamit ni Freud yung stages of psychosexual development as a particular perspective for you to see the reason why you did it. So probably meron ka ng experiences na nagdulot sa'yo at nagtulak sa'yo na gawin yung bagay na yun at that experience or that pain lies on your unconsciousness. Okay? So one other approach that therapists use to describe the reason behind someone else's experience and problems are yung tinatawag nating dream analysis. Okay? You are being analyzed by your dreams. Okay? Pero syempre, pagka sa panaginip, iba-iba yung paliwanag niyan. Depende sa kung kaninong theory ang pinapakinggan mo. May ilan sa inyo magtatanong, Sir, actually, ako po nakapanaginip ako ng isang lalaki sa aking ang dalas ko po siyang nakikita. May pagkakataon po kaya, sir, na makita ko siya sa personal at matanong ko yung pangalan niya. Siya na po kaya si Mr. Right? Yung mga ganyan, mga kataladian nyo, na hindi nyo matigilan na lahat na lang ng napanaginipan nyo, binibigyan nyo ng dahilan. Okay? So, yung dream analysis kasi, you have to undergo a context of therapy pa. Hindi siya yung basta ka lang na nanaginip. No? At sabi ng ibang theorists, hindi naman si Freud, sabi ng ibang theorists, kapag ikaw daw ay nakapanaginip ng isang mukha, wala siyang kinalaman sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap mo. Sabi nga kasi, kapag ikaw daw ay naglalakad sa araw-araw, yung peripheral vision natin, para siyang camera. Lahat ng mga images na nakita mo, maahagip lang yan. Maahagip niyang vision mo. Ma-recognize mo man sila o hindi, matandaan mo man sila o hindi, wala nang paki sila doon. Na-record na yan ng iyong mata. At dahil doon, some of the images could be used as faces for the characters in your dreams. No? Pamalit mukha lang sila. Wala silang ibang kahulugan. At least based on some other theorists. But in the dream analysis, okay, your dreams are being analyzed on its deepest sense, yung pinakamalalalim na dahilan. At sabi nga ni Freud, isa nga dito sa dahilan ay yung psychosexual experiences. Okay? And the reasons behind your actions are probably lying on your unconsciousness. Okay? Okay na? Okay. So those are the levels of consciousness. The conscious, the awareness is upfront and direct. Subconscious needs to be recalled, and unconscious, wala kang knowledge doon at wala ka talagang alam tungkol doon. But it could be explored. Okay? And you will never realize na yung bagay na yun ay nasa unconsciousness mo. Okay? Hindi mo siya marirealize na, nasa unconscious ko pala yun, kaya pala. No, hindi mo siya marirealize ng ganun. Okay? Otherwise, unless you undergo therapy, and you would like to bring up some of the things in your unconsciousness. Okay? So, mahal yung therapy na yun. And hindi siya basta-basta binibigay sa kung kani-kanino. The next aspect or idea that is being presented in the psychoanalytic theory of Freud is the structures of personality. Kung matatandaan nyo, personality. Kung matatandaan nyo si Plato, di ba meron siyang tinatawag na components of the soul? Okay? Si Sigmund Freud, meron siyang tinatawag na structures of personality. The id, the ego, and the superego. Yan. Okay. The id is the pleasure principle. The ego is the reality principle. And the superego is the morality principle. So sabi ni Freud, these three structures of personality has to be in balance. No, dapat balance siya. In the context of the balance, this will provide a better personality. Yung tama lang. Okay? So, kinakailangang balansehin siya.
So, what is the context of balancing here? So, ano ba yung pleasure principle? Ano ba yung sinasabi ni Id? Si Id kasi, kung ano yung gusto niya, dapat makuha niya. Ngayon, agad-agad. Si super ego naman yung pipigil kay Id, ay hindi mo pwedeng gawin yan. No, nasusulat, sinasabi na kinakailangan gawin mo ang isang bagay ayon sa pangangailangan. Mali yan. Ay sige, gawin mo yan, tama yan. Ganon si super ego. Si Id, ang palagi niya lang gusto is to provide pleasure for the self. Tandaan nyo, lahat ng ito ay nasa sa atin. Okay, while the ego tries to balance the urges of the id and the judgment of the superego. Okay? Ito yung nagbabalanse. Why? Because this is the reality. Halimbawa, si id gusto niya, naku, gustong-gusto ko ng gustong-gusto ko ng iPhone. Mag-iPhone ka. No? Gusto mo ng iPhone. Sabi nakakita ko ng iPhone ako, hindi ko na kailangan mag-ipon, nakawin ko na lang yon. O ngayon, sasabihin ni super ego, hindi ka pwedeng magnakaw dahil kapag ka nagnakaw ka, alam mong pwede kang makulong. No? Alam mong makukulong ka, kaya naku, huwag kang magnanakaw. Ngayon, si ego, gusto mo talaga yung iPhone pero hindi ka naman pwedeng makulong. Ayun, gagawin mo, mag-iipon ka na lang. So the reality is, papasok si reality ngayon na, alam mo naman na hindi ka pwedeng magnakaw kasi ganito yung mangyayari. So ano kinakailangan mong gawin? Gagawa ka ng legal at makukuha mo yung gusto mo. So, kailangan mong mag-ipon. Okay? So, that is the idea of these structures of personality. Okay? It's like a monster trying to devour everything that is pleasurable for you in all aspects of what is pleasurable. Okay? It could be food, it could be money, it could be sex, it could be affection, no? Lahat ng klase ng bagay na nagbibigay sa'yo ng pleasure. Ayan, si id yung magbubuyo sa'yo. Now, we know how morality works. And the super ego tells us what is right and what is wrong. Ngayon, ito ang problema. Ang super ego, no, merong tinatawag na moral characteristics. Ngayon, ang question dito, ang magiging question lang dito sa super ego mo is kung gaano kalalim ang iyong conscience. No, may moral conscience ka ba? Kasi kung wala kang moral ground, kung wala kang moral grounding na tinatawag, most likely, very weak ang iyong super ego. At mananaig si id. Kasi mag-give in na si reality. Ayan, gustong-gusto Kasi sobrang hina ng iyong super ego. So, ano ibig sabihin nito? Yung moral principle mo, sobrang mahina. Yung hindi mo alam, basically, hindi mo alam kung tama ba or mali ang ginagawa mo. Tandaan mo, this could be natural, this could be innate, but it needs, the super ego needs supplements. So, ano yung supplement na yun? Conscience. Ngayon, kung wala kang konsensya, ay nako, malamang sa malamang, hindi magpa-function ng gusto yung super ego. Kasi nga, how are you going to recognize what is right and what is wrong if, as a person, you do not know what is right and what is wrong? So, dapat, meron tayong properly established na moral ground. No? We lie on a certain moral ground. At anong makakatulong sa atin para ma-strengthen ang moral ground natin? Yung virtues, mga katuruan sa pamilya, and of course, religious affiliations. Yung ating paniniwala sa pag-iral ng kung anuman na Diyos ang ating pwedeng paniwalaan at magagabay sa atin para magkaroon ng moral principles. Okay? Any other question, suggestions, comments, bloody reactions? If there are questions, okay, please comment down below and hit like and subscribe. Joke lang. Now, going back, sabi nga ni Freud, eto yung mga bagay na maaring maging paliwanag, bakit ka ganyan? So kung sasagutin natin yung tanong, at least on the idea of Freud, what makes you who you are, ay baka dahil sa iyong sexual experiences, baka dahil sa strength ng iyong ego and superego, and baka dahil yun sa lawak ng iyong consciousness, subconsciousness, or unconsciousness. But definitely, sabi nga, kaya ganyan ang personality mo, there are definite explanations to those particular behaviors and actions. Now,
isa sa pinaka-importanting bahagi or karanasan ng isang tao na kinakailangan nating ma-identify at mabigyan ng tugon ay ang tinatawag nating anxiety. Okay. Anxiety is our perception of danger. Okay? Ibig sabihin, you feel anxious when every time you are being threatened by a particular situation in your life. Okay? So nakakaramdam ka ng pagkabalisa, pagkabahala, pagkabagabag, kapag ka ikaw ay nahaharap sa iba't ibang threat sa buhay. Sabi nga, ang buhay daw natin ay isang struggle para solusyonan at harapin yung mga anxiety sa buhay natin. Okay? So there is anxiety. There is a strong presence of danger and thus you feel anxious. Kaya tayo nakakaramdam ng anxiety sa mga panahon ito dahil hindi mo alam, paano pa ako papasa? Wala nga akong materials, wala akong connection, wala akong device, wala akong data. Hindi ko pa naiintindihan yung topic kasi hindi ko naririnig yung explanation. So nagiging anxious ka. And you're anxious because there is a fear of you getting low grades or malala sa malala, takot kang bumagsak. So this fear is resulting to extreme anxiety. And this anxiety is due to the existence of several threats, banta sa iyong, hindi naman banta sa iyong buhay, hindi mo naman ikamamatay yung pagbagsak mo, but definitely malaking bagay sa iyo yung pagpasa. So in this context, we have to respond to this anxiety. And dito napapasok yung tinatawag na Sigmund Freud na defense mechanisms. Okay. Siyempre, madami kayong maririnig na defense mechanisms at iba't ibang klaseng defense mechanisms, but we will try to focus on the defense mechanisms that are at least being focused by the ideas of Freud. Now, defense mechanisms are mechanisms that is being generated by the person, consciously or unconsciously, in order to reduce the presence of anxiety. So, ibig sabihin, kapag ka meron ng umaalma na presensya ng pagkabalisa at pagkabagabag, biglang aatake ngayon si defense mechanism para iligtas ka sa severe anxiety na pwede mong maranasan. Gets? Okay. Now, one defense mechanism is yung tinatawag natin denial. Denial, no? Ang daming taong mga ganyan. Maaring aware ka o hindi ka aware na nagde-denial ka na pala. Halimbawa, alam mo na hindi ka gusto ng gusto mo. Okay? Di ba? So, hindi ka crush ng crush mo. Alam mo yon, that is a fact. However, masyado kasing mabigat, masyado kasing masakit sa'yo yung kaalaman na yon. So, anong gagawin mo? I-deny mo na hindi ka niya gusto. Diba? I-deny mo yung hindi ka niya gusto. O kaya, another example. Halimbawa, yung isang tao na nawala. Mahirap yun eh. No? Diba pagka ang isang tao ay nawala sa atin, meron tayong denial. Babalik pa yun, or nandyan pa yun, or hintay lang tayo. Diba? Alam mo na nakukutuban mo na nawala na siya, pero hindi, malakas pa siya eh. Malay mo, bumalik pa. Meron tayong mga denial stages na ganyan. And it happens. It is normal. Sabi nga, defense mechanism mo yun eh, para iligtas ka doon sa mga possible anxious situations na anxiety-inducing situations na maaaring makapagdulot sa iyo ng mas malaking damage. Okay? So, we deny. Nagkakaroon tayo ng denial. Then, the next one is, or other examples, halimbawa, hindi mo siya type. Babalikan natin yung example natin kanina, no? Makukompleto ko na siya. No? Dahil hindi ka niya type, sinasabi mo na, hindi ko naman yan gusto eh. Hindi ko yan type. Para magkaroon ng, hindi mo ko type, akala mo, hindi din kita type. So, ganun siya. Bakit? Hindi ko naman siya gusto, hindi ko naman siya crush. Okay? So, nagkakaroon ng denial.
Okay, the next one is yung repression. Okay. When we say repression, a certain experience in your life has been repressed in order for you to save yourself from experiencing too much anxiety. Halimbawa, natatandaan mo nung sinampal ka nung nililigawan mo. Sinampal ka niya tapos bigla ka niyang iniwan. Tapos sasabihin nung lalaki, ha? May nangyari bang ganun? Parang wala naman ako natatandaan. Hindi siya nagde-deny. Hindi niya tinatanggi. Technically, nalimutan niya or nawala sa isipan niya. Bakit? Kasi na-repress na yon. Sobrang mabigat yung pangyayari na yon, na yung pangyayaring yon ay nadala sa pinakamalayong bahagi ng kanyang pag-alaala. And so, na-repress. Other experiences, yung sinasabi nga natin sexual abuse, yung kanina sa explanation natin, yung vaginismus, maaring experience or yung details ng pangyayaring abuso ay na-repress. No? Ibig sabihin, wala ka natatandaan na pinagsamantalahan ka, inabuso ka, or sinubukan kang pagsamantalahan. Pero, nagkakaroon ng physical manifestation. In that case nga, yung tinatawag nating vaginismus. But in recollection, wala ka nare-recall. So it is a defense mechanism. Kasi probably, kung hindi na-repress yun, baka naging malaking dagok na yun sa buhay mo at dinibdib at dinamdam mo na. So ibig sabihin, sabi nga, ang defense mechanisms, nililigtas tayo sa mga particular na pangyayari sa ating buhay. Okay? The next one ay tinatawag nating rationalization. Rationalization is that we try to rationalize the situation. Okay? We rationalize everything. Let's say, for example, nag-fail ka na mag-jogging. Nagkaroon ka ng resolve. Magja-jogging na ako, magpapasexy na ako. Hello, quarantine, balik alindog program. Yan. Kaso, hindi mo nagawa. And na-resolve mo na sa sarili mo, mag-exercise ka. Kaso hindi mo na nagagawa yung pag-exercise. So papasok si rationalization. Akong bahala dyan, sabi ni rationalization. Bibigyan natin ng kahulugan ang mga hindi mo nagagawang bagay para hindi ka na maging anxious. Hindi ka na mabalisa, hindi ka na mag-alala. Alam mo, kahit mag-exercise ka, darating naman ang panahon dahil kumakain ka, tataba ka din. So hindi mo na kailangan mag-exercise kasi tataba ka din naman. Maintain mo na lang din yung pagkain mo. Okay lang yun. Exercise is not necessary. You rationalize the situation. Is it wrong? No. Basically, tama naman yung context niya. Pero dahil doon, naiwasan mo yung pagkabalisa sa hindi pag-exercise. Okay? You rationalize the situation. The other one is yung tinatawag nating projection. Okay. Projection is when every time we try to transfer the guilt, the feeling to another individual. Okay? Iba yung displacement, naman yung displacement. Projection is, halimbawa, ikaw ay nandaraya sa exam. Okay? Nag-cheat ka sa exam. Tapos, alam mo nang-cheat ka, lumingon ka dun sa isa mong kaklase, bah, siguro nang-cheat yun ah. Ma'am, may nandaraya po. Oh? So, para mawala yung focus mo doon mawala yung focus mo doon sa ginagawa mo na pandaraya, pero project mo yung iba na nandaraya din para hindi ka magkaroon ng pagkabalisa doon sa pandarayang ginagawa mo. Okay? So, mawawala yung anxiety kasi nga, tinatransfer mo sa iba yung pandaraya nila. Okay? Nandaraya yan sila. Okay? So, the next one, somewhat close, is the displacement. The displacement naman, ang pinagkaiba is your emotions is being directed to some other individuals that are not part of the previous experience. Okay? Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, pinagalitan kayo sa klase, no? Pinagalitan kayo sa klase. Sabi nila, ano ba naman niya? Wala ka nang ginawa, ganito. Ang dami-dami mong time, hindi ka nagpapasa ng assignment.
Rant ka ng rant, ang dami mong sinasabi sa FB na hirap ka na sa online class. Pag gising mo sa umaga, ang gagawin mo lang naman ay magkalkal ng cellphone mo, maglaro ng video games at kung ano-ano pa. Tapos gagawa ka ng gabi, tapos sasabihin mo, puyat ka. Di ba? Dinibdib mo yun ng gusto. So anong ginawa mo? Nakita mo yung tuta mo, bigla mong dinadyakan. Ito kasi, bakit kayo palagi may aso dito? O kaya nakita mo yung kapatid mo, ikaw, trabahuin mo yung module mo, hindi yung kung ano-ano pinagkagawa mo. Okay? Dahil hindi mo magawang magalit sa teacher mo, yung galit na naipon, yung emotion na naipon, ay tinatransfer mo sa iba. Dinidisplace mo sa iba. Imbis na yung emotions ay directed towards the person, yung galit mo sa teacher mo, ay ibubunton mo sa ibang bagay, sa ibang tao. Minsan, ang ginagawa pa ng iba, sa inanimate objects, or dun sa mga taong walang laban sa atin. Okay? Yung tuta, wala namang yan laban sa'yo. Nakita mo yung kapatid mo, wala naman yan laban sa'yo. Diba? So, dun sa mga bagay, tao, hayop na walang laban sa atin, doon natin tinutuon or ibinubunton yung nararamdaman nating emosyon, yung nararamdaman nating galit. Okay, that is displacement. The next one is regression. Okay, regression is a point in our life when every time that we feel the presence of anxiety, we go back or regress to the childlike attitude or situations. Childlike, ibig sabihin, yung bigla kang nagiging bata ulit. No? Nakakuha ka ng mababang score. Nakakuha ka ng hindi magandang score. Ang ginawa mo, nagmukmuk ka, nagtantrums ka, nagligalig ka. Okay? O kaya yung isang bata na toddler na nakakita siya ng yung nanay niya, ng anak na siya, yung bunso, tapos dahil dun sa hindi ka na bunso, dahil may bago ng baby, bigla kang bumalik sa pagiging baby mo. Diba? Nagpapakalong ka, nagpapayakap ka, umiihi ka ulit sa kama mo, just so you can feel na baby ka ulit at aalagaan ka ulit. Diba? So that is regression. Yung mga childlike attitudes natin ay ginagamit natin para ma-overcome yung existence ng certain anxiety. Okay? Hindi naman tayo nagiging bata, pero bumabalik tayo sa childlike attitude. Nagmumut-mut, nagmamaktol, diba? Kaya dadaan mo sa pakyut. Okay? Kasi ganun yung ginagawa ng bata. Subukan yung magpakyut sa panahon ngayon. Ewan ko, magki-cringe na lang din talaga kayo. Okay? The next one is, so we have denial or repression. Okay? So we have identification. Okay. Identification is a situation wherein you get to identify yourself as another individual just so you can get away from the existence of that anxiety. Okay? Ina-identify mo yung sarili mo na ibang tao. Hindi ka naman nagpapanggap na ibang tao. Halimbawa ay para lang maiwasan mo yung rejection. Para maiwasan mo yung possible rejection, you will identify yourself as a person who is somewhat likable. Halimbawa, yung crush mo, okay, niligawan mo yung crush mo, kaso na-realize mo yung crush mo ay mahilig pala sa mga Korean. So dahil dyan, ginawa mo yung sarili mong samgyupsal. So, ibig sabihin, mahilig pala siya sa Korean. So yung pormahan mo ay naging parang Korean na din. Hindi ka naman naging samgyupsal. So, naging parang Korean ka na din. Tapos, ginagaya mo yung pormahan ng mga Korean just so you will feel acceptable by your crush. Kasi nga, may anxiety yung hindi ka niya tanggapin, hindi ka niya magustuhan. So, sinusubukan mo maging likable ka. The other one is reaction formation. Okay? Reaction formation. Okay. Reaction formation ay yung pagkakataon kung saan you develop a new reaction to the existence of a particular situation that might cause anxiety. Halimbawa, ganito.
crush, may taong gustong-gusto ka, no? May taong gustong-gusto ka. Tapos, yung para lang ma-execute mo yung dahil nga din sa takot dahil sa takot dun sa sinasabing ang rejection, ayaw mo na lang din sa kanya. Okay? Nagkakaroon ka ng galit, o pwedeng galit na lang yung ibubuntun mo or gagamitin mo, tapos biglang sasabihin nga nila, the more you hate, the more you love. Ganun. Iba yung nagiging reaction mo doon sa dapat at totoo mong reaction. So, that is reaction formation. You create a new reaction that is far from the original reaction so that you will be able to get away from the certain anxiety na maidudulot ng sitwasyon kung saan i-confront mo. Kapag kinonfront mo, marireject ka. So, kaysa ma-reject ka, mauna ka nang magalit. Okay? Ganun yung tinatawag natin reaction formation. And the other one is yung tinatawag natin compensation. Okay, compensation is that may hindi ka kayang gawin sa area na yon. So dahil hindi mo kayang gawin yon at hindi mo talaga magawa, ang gagawin mo na lang ay magiging mahusay ka doon sa isa pang aspect. Halimbawa, hindi ka talaga kasi magaling kumanta No? Sabi nga, talent portion daw. Hindi ka magaling kumanta, kaya lahat, nakakasayaw ka ngayon, lahat ng kaya mong gawin para pagbutihin ang iyong pagsasayaw, gagawin mo. So that you will become superior to that particular area. Okay? So dahil superior ka na sa area na yon, hindi mo na kayo problema yung pagiging hindi magaling kumanta. Okay? Hindi ka magaling sa mathematics. So dahil doon, dapat maging magaling ka sa grammar. Ginagalingan mo yung pag-incorporate ng language. So, ibig sabihin, kahit hindi ka magaling sa numbers, makikita mo yung kahusayan mo sa English, and so you try to compensate for the area kung saan di ka magaling at magiging mas mahusay doon sa area na mas magaling ka. Okay? So, in this context, the defense mechanisms are there in order for us to save ourselves from particular situations that will cause us extreme anxiety, that will cause us problems that may result to situations na magkakaroon ng pagkabagabag at pagkabalisa. At alam naman natin yung magiging dulot ng labis-labis na pagkabagabag sa ating bilang isang individual. Okay? So these are the defense mechanisms of Sigmund Freud. This ends the discussion about Sigmund Freud. Okay? Thank you.